misa na ginanap sapagkat kung pagninilayan po natin at aking nga pong sinasabi dun sa isang cups na katabi ko ay talaga pong mahiwaga yung homily na sino man ang nagtitipon, isa, dalawa o tatlong tao sa pangalan ng Diyos at nagpupuy sa Kanya, anumang kahilingan, pakikinggan niya. Alam niyo po ba, isi-share ko sa inyo kaginay umuulan. Sabi ko pagsubok, sabi ko kapatid, tataas ko, idudulog ko sa Ama. Parang pagsubok po na hinihiling ko na huwag ituloy yung ulan. Naganap po. Tama po yung homily. Kung mananalig po tayo. Kaya po matapos ang misa, nilapitan ko kapatid. Di ba tama ang sabi ng pari? Sino man sa inyo ang naririto sa anumang oras, anumang araw ng gawain, lalo na sa araw na ito at sa umagang ito ng gabi na ito na ating pagtitipon. Manalig po kayo, ibibigay ng Ama, palakpakan po natin siya. Kaya lang po ang hinahanap natin, milagro Maliit na bagay po, pagpapasalamat. Una, buhay tayo. Isa pa pong palakpak na buhay tayong lahat. Hindi ko po alam na ako ang magpapasilitate. Kaya sabi ko nga po, buhay po ang Panginoon. Kaya po sa isang pagkakataon, huwag niyo pong kalilimutan. Napakahalaga po ng homily kanina. Isa, dalawa, o tatlo. Napakarami po tayo dito. O hindi po kaya tayo pakikinggan yung ating kahilingan sapagkat ang ating pagdulog ay maramihan. Amen po? O, kaya po, ano po ay hiniling ninyo? Kayo na po ang magsasabi. Kung kahilingan na pinagkaloob ay idudulog ninyo, ay ibibigay ng Ama. Sabi ng ating Panginoon, ano man ang inyong kahilingan, ipagkakaloob ng Ama na nasa langit. Amen. So, kung magsisimula po tayo, simulan po natin ng muli sa isang taimtim na panalangin. Magsitayo po tayo, idulog ninyo ng ilang minuto ang inyong taimtim na pinaabot sa Ama sa oras na ito. Narito kami, Ama, sa iyong dambana, tinipon, hindi sa aming kalooban. Harapatin mo nawa sa aming pagtanggap at pagkilala sa salita ng bawat anak mong na dumudulog sa oras na ito. Sa iyo nagmula at nagwika. Sino man sa amin ang magsama-sama sa harap at pangalan mo, ang aming kahilingan ay iyong pinagkakaloob. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Nadaman niyo po ba? Amen. Okay po. So ngayon po, meron tayong magpapahayag sa kadakilaan ng Panginoon. O bago po ako makalimot, alam ko yung mga taga-Amerika, nag-iintay. Apti Peli, Kuya Mike, Maring Lenny, Linda, maghintay lang kayo. Malapit na kami dumating. Kung iluloob ng Ama ang lahat ng kahilingan, iyon ang aking idinulog, ipagkaloob nawa ng Ama na kami makapag-mission sa Amerika. Ang aking pong tatawagin ay si kapatid na Mary Ann Maglaki sa papuri at pagbuhay na Panginoon sa kanyang buhay. Pasensya na po kayo kahapon. Kanina po. Una po kasi akong tinawag na hindi ko po alam na kinabahan po ako. Wala po akong masyadong nasabi. Nung Lunes po, nagganap po kami dito sa dambana ni Apo Conching na kahit po na medyo maulan-ulan po, tumugon po kami dito. Nung nalaman ko po na wala po siya, medyo po para po matamlay po ang katawan ko. Pero po nang umuwi po ako kina Tita Sita ko po, tuwing hapon po, nilagnat po ako. Matindi po nilagnat. Tapos po,
meron po tinapal sa akin ang nanay ko. Pagpikit ko po sa aking mata, may nakita po ako na isa pong na excuse me po, nakita ko po na isang ibon po, napakaputi po niya. Pagbaba niya po, bigla ko po nakita po yung damit ni Apong Conching. Bigla po akong pinawisan po ako ng pinawisan, tapos po nawala po ang lagnat ko. Nung pong nakita ko po nung Martes po, nakita ko po si Apong Conching doon po sa harapan po sa salamin. Bigla po ako natuwa at nahindak po ang puso ko. Tapos po, umuwi na naman po ako. Bandang hapon po, nilagnat na naman po ako. Sabi ko po, Ama, tulungan niyo po ako. Pagaligin niyo na po ako. Sabi ko po. Nakita ko na naman po ang mukha ni Apong Conching sa pamamagitan ng banal na espiritu po niya. Maraming salamat po. Ang pananalig po ay, sabi natin, faith. Ano po ba yung faith? Kung maalala niyo po nung ang ating Panginoon ay sumipot sa mga apostol sa isang saradong lugar, imposible po siyang makapasok, sabalit nakapasok siya, nagtaka yung mga apostol. Nire-reflect ko lang po sa kanyang kwento, ay nagtaka sila. Bakit nakapasok ang Panginoon, ganoong nakapaid ang pinto? Di po dapat pagtakaan, sapagkat siya ay Espiritu Santo. Sabalit doon sa lugar ng panahon ng pag-uusap, may isang apostol na wala doon, si Tomas. Kaya marami pong Tomas dito sa atin. Si Tomas po ay nagduda. Anong sabi sa kanya? Nung binalita ng mga kasama, nagpakita sa amin ng Panginoon. Imposible, sabi niya. Maniniwala lamang ako sa kanya kung mahawakan ko ang sugat sa kanyang tagiliran at kanyang kamay. Sa pangalawang pagtitipon, nandun na si Tomas. Dumating na naman ang Panginoon nang walang kaabog-abog at humarap sa kanila. Halika, Tomas. Lumapit ka. Hawakan mo ang aking tagiliran at aking kamay. Nagsisipo si Tomas. Bakit po? Sapagkat nagduda siya. Kaya po ako, lagi kong hindi kinakalimutan nitong kwento na ito sa Bible. Kapag kayo po ay nagduda, yung inyong pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong hindi nakakita, subalit nananampalataya at tinanggap ako. Amen po ba? Kayo po, tayo po yun. Tayo po. Kaya po doon sa kwento niya, sa pananalig niya, sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Apo Conching, huwag po kayong malulungkot kung wala ang Apo Conching sa dambana. Hindi po tayo pumupunta dahil lang kay Apo Conching. Ang Apo Conching po ay iminulat tayo na sa dambanang ito, nakikipagniig tayo sa Kanya. Amen po. Kaya nga sabi ko, pag po ang pagpunta ninyo, pag wala ang mahal na Apo, manghihina kayo, humihina po yung ating pananampalataya. Amen po ba? O, ayan po. Para pong paalala dun sa kwento niya. Kaya po, pananalig. Basta nanalig po kayo, ipagkakaloob. Hindi man po kayo makaharap ng mahal na Apo. Sabi nga, makita lang nyo at gumunig kayo sa dambana, makakamtan po natin yan. Ang susunod po natin ay isang kapatid natin sa Mexico, Pampanga, at ang kanyang pangalan. Sila muna. O, sandali lang daw po. Magbibigay po muna ng isang pag-awit ang ating sa buhay natin. Sapagkat haya, nakita ko po, tumayo ka nga kapatid na Lito. At yung mga nasa Amerika, ikaw binabantayan. Pwede bang pakitutukan si kapatid na Lito para makita ng mga nasa Amerika na talagang si kapatid na Lito, kumaway ka sa kanila. Ayan, tignan nyo po, buhay na buhay po ang Panginoon.
Yan po si Hope. Sabi nung doktor, ihanda nyo na sarili nyo. Wala nang pag-asa, kapatid nyo na yan. Hindi na yan makagsasalita at maglalakad. Nung nasa Santo Niño po kami, kung mahina loob nyo, naku po, po, isang katunayan. At kami po ay witness. Matibay po talaga yan. Walang pagkasubali. Matibay po ang pananalig at pananampalataya. Kapatid, ayan ang sundan mo. Si kapatid na Lito. Ayan, tino mo, mamingiti. Noon, hindi. Okay? Susunod po ay ang ating mga awit, ang guro ng ating choir, si kapatid na Gloria, na maghahain ng isang awit ng pagpapasalamat. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating dakil. Hello. Hello. Hello, sound. Hello, sound check. Sound check. Sound check. Hello, sound. Sound. Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung sa ibang lugar, pagka may mga piyesta, meron siyang tinatawag na stage show. Dito din po, sa dambana ng Divine Mercy, meron ding stage show. Subalit, kakaibang stage show ang inyong makikita at masasaksihan. Sabi nga po sa awit, iba't ibang uri ang bawat awitin na inaawit. Merong, sa dati ko pong buhay, ang alam ko lang na kanta, basta kanta, at kaya mong kantahin, okay na. Subalit, sa Panginoon po pala iba, merong tinatawag na may mga banal na awit. Yun nga po yung napag-usapan namin kanina nila, Madam. Hindi basta awit, kakantahin mo. Lalo na't kung ang meaning o nilalaman ng awit ay hindi maganda. Sabi ko nga po, noon sa dating buhay ko, kakanta ko kahit ano, lalo na't pagkauso. Subalit may mga kanta na hindi angkop sa ating Panginoon. Kaya po, ngayon, ang dami-daming tao, mayroon din tayong tinatawag na stage show. At yun po ay kami po ang The Divine Mercy Trio. Oh. Narito po ang iba't ibang uri ng awiting hiningi ko kapahintulutan na awitin ito sa iba-ibang tempo. Okay, kaya po pakinggan po ninyo ang awit naming tatlo, The Divine Mercy Trio. Okay po. Andito po, teka muna. Si kapatid na Leng bilang bata. Ako naman po ay sumunod sa medyo bata. Ako na po magsasabi. Ayoko makasakit ang damdamin. Okay? Bata. Medyo bata. Batang is. Matanda. John Dalas. O gusto lang po namin magpasaya, di po ba? O, sumasaya kayo, ngumingiti kayo nang walang, ibig sabihin walang pangit kayong maririnig, di po ba? Hindi katulad sa iba, pag may mga show, minsan hindi maganda yung maririnig. Subalit dito, maging ang mga awit na maririnig nyo, titimo sa puso ng bawat isa. Okay. Anda, din.
ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tumitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling na paparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang tinatawag at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling na paparam, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil ng kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag, lumbay ng puso ko, dagling na paparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang. Siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso'y ko'y titigil ng kagalakan, at bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang tinatawag at tinatawag, nakalimutan ko lumbay ng puso ko, dagling na paparam, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang tinatawag at tinatawag, lumbay ng puso ko'y dagling na paparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko
Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, stage show. Di po ba? Stage show. Kanina, matanda, hindi, bata, medyo matandang konti, at matanda. Sumunod pa rin, maganda. Sumunod, alanganin na maganda. Tapos ka na. Eh, halata po bang matanda? Sino po ba matanda sa amin dalawa? Joke. Hindi, ito halatang halata. Maganda, alanganin ng pagkaganda, maganda. Magandang matanda. Salamat po, Okay. Guro, sa kagandahan ng iyong kalooban. Sabi ng Panginoon, anak, sulo nga. On the spot, kumanta nga kayong tatlo. Akala nung iba, basta pag nakakanta ka sa ganon, yun lang ang kaya nyo. Hindi. Lahat kaya nyo kung akong kasama nyo. Di po ba? Kaya muli, kakanta kami, yung paborito ni Mother. Siya po yung sa kanya po pinadadaan ni Lord ko, kakantahin namin. Ala kasi kaming alam. Tsaka si Madam, kantahin nyo yung ganon. Kami naman po, ano kakantahin namin? Sige. Serious to, serious. Backup lang nyo ako. Total ako na may pinakamaganda sa inyong dalawa. Walang kakontra. So many nights I'd sit by my window waiting for someone to sing me his song. So and you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my life and fill my life with song, rolling the sea, adrift on the water, looking for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark, but now you've come along. You light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my life with song. 'Cause you light up my life. You give me hope to carry on. You light up my days and fill my life with song. It's getting beyond when it feels so bright. 'Cause you light up my life.
Purihin ng Diyos. Sa totoo lang po, talagang argabyado ako sa kanila talaga. Kaya ayoko pong lumapit kay kapatid na Leng. Masyado naman lulutang pagkaganda ko. Dito na lang ako sa gilid. Sa tabi na lang kita. Sabi ko po, hanggang tabi lang kita. sabi ko po kasi, parang awa na nyo. Kasi po, polbuhan sila ng polbuhan. Ako po, tumagaktak na po yung pawis ko sa sa kanila, sa kakaganon po. Di tumutulo na po, sila po relax. Maputing-maputi po ang mga mukha. Nakikita ko po, nagli-lipstick, nagre-retouch, kakanta. Sabi ko, parang awa na ninyo. Masyado akong argabyado sa inyo. Diba? Ang gaganda nila. Parang gusto nyo pang kumanta, wala naman tayong alam na. O, bina tayo. Maraming Thank you po. Salamat po. Hey, salamat pong muli sa amin pong direktor na wala pong iba kundi si Mother Marisa at si Madam Beth. Muli, mga kapatid, mayroon po kong hawak na cellphone. Ito po yung cellphone ni Mother, kanino to? Tapos po ay kinunan si Mother Kagina nung nagsasalita ako na sinasabi na ang pananalig sa Panginoon Diyos ay approved. Dito po sa pinakita, hindi lang po ninyo makikita ng gusto. Nagpakita po ang isang tutubi na dumapo sa kanyang kamay. At doon sa gilid ng background ay ang damit ng mahal na apo na para pong busilak na ang Panginoong Hesukristo. Yan po isang pagpapatunay. Ano po ang mensahe? Kapiling po natin ang Ama. Kapiling natin ang Panginoon. Pinatunayan lang po sa picture neto, kung hindi man po nadama na talaga yung ating pinapaliwanag sa homily ng pari, isa, dalawa, o tatlo na nagtipon sa pangalan ko, naroon ako at kapiling niya. Ito po ang patunay na kapiling natin ang Panginoong buhay. Amen po. Kaya po, wag na po tayo maghanap ng malalim pang kahulugan. Ang pagpunta po sa dambana ay isang biyaya na ipinagkakaloob ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kasi kami noong Lunes, dumating po kami dito, talaga pong may bagyo, ayoko na rin pumunta. Sabi ko sa asawa ko, mukhang baka tayo bahain. Dumating po kami dito, sarado pinto. No, pero hindi po ako nasiraan ng loob. Sabi ko, buksan mo. Pumunta po doon sa bahay ni Apo at punuksan. Kami dalawa, nagdasal po dito. Pagkadasal natin ng chaplet, pwede na tayong umuwi. At least hindi tayo nasubukan ng Panginoon. Tama po ba? Kasi po pinag-ukulan mo ng panahon kung sarado ba pinto, di ka natutuloy. Okay. Paglabas ko po, nakita ko po isang kapatid ko na kapatid, umuwi ka na, ito lang merienda mo, umuwi ka na, uuwi na tayo, baka lumakas pa yung ulan. Isa lang pong papatunay na talagang minsan may balakid na tatamarin ka, mayroon ka nararamdaman, at may pagkakataong parang ayaw mong pumunta. Mapalad po tayo, sabi nga natin, natagpuan natin ang lugar, nakita natin ang isang pagkakataon na ang Panginoon nangungusap sa pamamagitan ng mahal na Apo. Marami po ang nagsasabi, baliw daw tayo, hindi po na baling baliw sa Panginoon naman Tama po ba? Kaya wag po ninyong pilitin yung hindi bukas, hindi po tayo maintindihan. Mapapalad tayong bukas sapagkat tayo tumatanggap. Tama po ba? So sa mga taong pinipilit natin hindi bukas, hindi kayo paniniwalaan. Wala pong problema yun. Ipagdasal po natin sila na sila'y mabuksan tulad natin. Amen po. O sige po, magsitayo po tayo. Maghawak-hawak po tayo ng ating kamay.